Isang forum ang isinagawa ng Partido Demokratiko Pilipino sa Maynila para alalahanin ang mga nagawa ng nakaraang Duterte administration. Si MJ Mondihar sa report live. MJ, magandang gabi. Prince, magandang gabi mula dito sa headquarters ng PDP. Hindi pa nga tapos. Nagsimula kanina ang activity na ito bandang alas 3 ng hapon at ngayon nagpapatuloy ang mga ganap ng mga taga-suporta ni former President Duterte. Nagbalik tanaw ang mga dating miyembro ng Duterte Cabinet sa mga programa iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakunahan ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang forum kung saan chairman si FPRD. Kabilang sa mga dumalo sina dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., dating Labor Secretary Bebot Bello, dating PACC Chairman Greco Belica, dating Presidential Political Advisor Jing Paras, at iba pang mga dating opisyal at personalidad. Sumentro ang forum sa peace efforts ng Duterte government laban sa CPP, NPA, NDF at iba pang legacy efforts ni FPRD. Kasama sa Duterte Legacy ang malalaking infrastructure projects sa ilalim ng Build program, mahigit 29,000 na kilometro ng kalsada, 5,900 na mga tulay, mahigit 200 airport projects at mahigit 8 o 400 na seaport projects. Kabilang din ang Metro Manila Subway, MRT-7 at North-South Commuter Railway na bahagi po ng mahigit 100 flagship projects. Naipatupad din ng dating administrasyon ang Universal Healthcare Act na nagbigay ng automatic PhilHealth coverage para sa lahat ng mga Pilipino, pati na extension ng validity ng passport at driver's license sa 10 taon. Kasama rin sa legacy ang free college tuition law na nagbigay ng libreng matrikula sa state universities and colleges. Sa usapin naman ng kapayapaan na isabatas ang Bangsamoro Organic Law na nagbagidaan sa BARM. Sa ekonomiya, ipinatupad ang Train Law na nagbabaan ng personal income tax. Sa gitna ng pandemya, inalunsad ang Bayanihan Acts, Ayuda Programs at Mass Vaccination Rollout. Kabilang din sa mga programa ang Free Irrigation Act para sa maliliit na magsasaka at pagtatayo ng mahigit 100 malasakit centers para sa medical assistance. Ipinatupad din ang Philippine ID System at yung National ID at nagbigay ng malalaking dagdag sahod sa mga sundalo, pulis at marami pang mga programa. Kabilang din sa tinalakay ang Ease of Doing Business o ang ARTA at ang PACC. Ngayon nasa ICC Detention Facility si former President Duterte, bring him home ang sigaw ng PDP para sa kanilang minamahal na chairman. Nagsimula ako kay Tatay Digong na nasa ICC. Tatapusin ko na sana may balik na siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat. Partner, maraming sa mga dumalo sa forum na ito ang tutungo sa ICC o sa The Hague sa kasagsagan nga ng mga pagdinig kaugnay sa confirmation of hearing charges ni FPRD sa darating na Setyembre at hindi raw hihinto ang partido na isigaw o i-remind sa publiko ang mga nagawa na programa, pulisiya na ngayon ay nararamdaman ng mga Pilipino ng dating presidente. Mula dito sa Maynila para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, MJ Mondihar.